purihin si Yahweh El Shaddai. Alam ko pong hindi ganyan magpuri sa El Shaddai. Yung buhay na palakpak sa ating Panginoon. Yung palakpak ng mga answered prayer na. Yung palakpak na hanggang tumanggap ng biyaya ng Diyos. Panginoon, praise the Lord. Amen? Gising na ba kayo? Harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, mula ngayon, tandaan mo ito. Huwag ka nang matakot, huwag ka nang mag-alinlangan, huwag ka nang malungkot. Alam mo ba kung bakit? Sabihin ko bakit? Sabi ng punong lingkod, sabi ng punong lingkod, miracles are forever. Sinong naniniwalang may Himalay? Taas ang kamay. Bibigay ako ng chance. Sinong naniniwalang may Himalay? Taas ang kamay. Amen, amen. Huwag na kayo mag-alinlangan. Amen ba? Naniniwala ba kayong answered prayer na? Yung totoo. Amen. Handa na po ba kayong makinig? Amen. Sa gabing ito, atin pong ihanda ang ating puso at sa mensahe ng Panginoon. Bago po natin isipin ang mga bagay-bagay sa ating buhay, huwag niyong hayaan na agawin ang ating isip ng mga kabalisahan. Amen? At ito natin ang ating pandinig sa mensahe ng Panginoon in the Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark chapter 9, verse 38 to 48. Mark 9, verse 38 to 48. Sumain niyo ang Panginoon. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino man magbigay sa inyo ng isang basong tubig, dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagawin balaan. In verse 22, Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahuhulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Doon hindi mamamatay ang mga uod at kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahuhulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahuhulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga magulang, mga kapatid, mga answered prayer na anak ni Yahweh El Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Muli natin purihin si Yahweh El Shaddai. At harapin mo na yung katabi, ngitian mo siya. Sabihin mo, Sister, God bless you. Diba? Magaan sa buhay, no?
Kapag nag-God bless you, kahit ikaw daw ay nagbigay ng biyayang hindi kayang tumbasan. Kasi when you say God bless you, kapag ang Diyos ang nag-bless sa atin, walang problema, walang pagsubok na mananatili. Amen ba? Makaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Thank God sa biyaya ng Panginoon at kami ay nakarating dito para maging kabahagi ninyo sa misyon na pinagkatiwala sa atin. And don't ever worry sapagkat hindi ka lugi sa paglilingkod mo sa Kanya. Amen ba? Anumang mga bagay-bagay na nag-aagang-agang sa buhay natin, pilitin nating labanan sa pananampalatayang itinuro sa atin ng Diyos. At habang tayo ay naglilingkod sa Kanya, maraming mga bagay na itinuturo niya sa atin. Amen po ba? At kapag tayo ay naturuan, although magkamali man tayo, although madiskalil man yung buhay natin, hindi ka papayagan ng Diyos na mawalay sa Kanya. And the more na tayo nagkakaroon ng maraming karunungan, the more na tayo nagkakaroon ng maraming lakas na galing sa Panginoon, manggigil man ang kalaban sa buhay mo, hindi kanya hahayaang mawasak sapagkat ang ibig niya ay magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen ba? Gusto niyo ba ng buhay na ganap at kasiyasiya? Siyempre naman, gusto natin buhay na masaya, buhay na may kapayapaan at kagalakan. Kuha niyo, wala daw saysay ang ating buhay kung tayo ay binabalot ng mga lungkot at takot sa buhay. Alam niyo yung taong problematic, yung taong puno ng takot at mga hirap, napakahirap ubusin ng isang araw, no? Mahirap na nga ubusin ang maghapon sa mga problema at takot, mahirap ang ubusin yung magdamag na hindi ka makatulog. Amen ba? And the most special blessings na pwede nating makamtan, walang iba yung peace of mind. Amen ba? Kaya sabihin mo siyang katabi, kapatid, peace be with you. Sabi ni Bishop Pakani, when you share, when you greet, peace be with you, ibinibigay mo sa Kanya ang lahat ng biyaya. Kaya nang si Jesus Christ ay mag-resurrect, siya ay unang binigay niya sa Kanyang mga alagad ay magkaroon ang Kanyang mga alagad ng kapayapaan. Kasi ang tao ay madaling matakot. Kuha niyo, pag nakita niya na yung bill ng Beralco, hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kapag may mga nandiyan na yung maniningil ng utang, marami na tayong alibay. Kuha niyo. Pero, ang Panginoon tuturuan niya tayo na maging marunong. Gusto niyo bang maging marunong? Sinong gusto itas ang kamay? Sinong gusto itas ang kamay? Ako rin gusto ko rin maging marunong. Kaya sisimulan po natin, ang topic natin ay Beyond the Circle. Sabihin niyo, Beyond the Circle. Bakit yan po ang title ko, mga kapatid? Ang another theme or subtitle ng Beyond the Circle is, whose side are you really on? Ayan, kahirapan akong magsalita. Kaninong side ka, kapani? Bakit ko sinabing beyond the circle? Sapagkat maraming Kristiyano na akala natin we are on the right path. Malaking katatagan natin kapag we belong sa mayayaman na pamilya. If we belong sa mga may influensyang tao, malakas din yung loob natin. At alam nyo, kapag you belong to El Shaddai community, meron tayong attack. Meron tayong tinatawag na El Shaddai spirituality. Kaya nga, pag sinabing anak ni El Shaddai, especially sa mga pari natin, pag El Shaddai, masunurin yan. Gawa niya, pag sinabing El Shaddai, mga masunurin yan, mga prayerful yan, mga matatatag yan. Kaya tanungin mo ang iyong katabi, kapatid, totoo ba yun? Sana totoo, no?
Yun ang image ng anak na El Shaddai, na tayo ay mga matatatag ng loob, mga prayerful. But then again, yung kaharap na Jesus ay nakita nila na sa kanilang mga gawi at mga pagpapakita, pinapakita nila na sila lang ang kasama ni Jesus. Amen ba? Kaya nga nung Jesus ay mangaral, nakaharap nila, sila ay nagpuna sa kanilang mga kasama. Kasi nga, ang kanilang puna, ang iba ay nagpapalayas ng demonyo. Sabi ng Panginoon, hayaan sila. Kasi hindi po yan ay panig sa atin, hindi yan lahat sa atin. Ito yung most misinterpretation ng mga tao, especially as Christian or mga anak ng El Shaddai. Alam niyo ba, na tayo mga Kristiyano o mga anak ng El Shaddai, ay malimit magkaroon tayo ng judgment. Naniniwala ka rin. Pag nakita natin yung nag-iinom, nagsusugal, naninigarilyo, gumagawa ng hindi maganda, palagi tayong sinisilip sila. Nakalangkaan natin na silipin din yung ating silipin. Nakakuha niyo. Natatakpan yung ating kasalanan doon sa mga kasalanan nakikita natin sa iba. And we always compared ourselves. Kasi ang akala natin, mas banal tayo kaysa kanila. Kaya ang Panginoon, na-rebuke niya ang kanyang mga alagad kasi parang pinapamukha niya ng mga alagad ng Panginoon na sila lang yung may authority, na may kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Pero yung nasa labas ng kanilang grupo, beyond the circle, ay may mga kapangyarihan magpalayas ng demonyo. And you know what? Sabihin niyo, ano yan, brother? Ang pinakamabigat na pangyayari sa buhay natin, yung matagal ka nang naglilingkod ay simpleng problema ang dinadaig ka. Paano? Yung mas simpleng problema ay hindi natin malampasan. Kahit napakahalaga na kung yung mga nasa labas, outside the circle ni Jesus, yung mga nasa labas ay outside sa grupo ni Jesus, ay may kapangyarihang magpalayas ng demonyo because of the authority of Jesus sa pangalan na ito, ginagamit nila. Si Brother Mike, tinuruan tayo magkaroon ng power. Tinuruan niya tayo magkaroon ng authority. Na hindi lahat ng panahon tatawagin mo si brother, sister para magpa-pray because we have a direct communication to God. Because God gave us authority na gamitin niya kapag medyo ang ating bulsa ay laging butas, aba, tumawag ka sa Diyos. E si Brother Mike hindi nag-aalinlangan na sabihin, God will provide. Sabihin niyo nga, God will provide. Ulitin mo, God will provide. Kapag iyan ang pinanananan natin, God will always provide. And you know what? Not only in the Philippines, but throughout the world, nararanasan na ang Diyos nating El Shaddai ay nag-provide sa lahat ng bagay. Kaya nga ng anniversary, nagpapatotoo from Canada, from Australia, from around the world, sabi nila, from rag to riches. Simula sa kahirapan, naranasan nila yung kayamanan na galing kay El Shaddai. Kasi totoo na ang Diyos natin ay may binigyan tayo ng kapangyarihan. Palayasin ang demonyo ng kasalanan, ng kahirapan, ng kaguluhan, ng karamdaman. Kaya pag ginagawa mo yun, hindi komportable ang demonyo na ikaw ay nagiging mabuti. And that's why, gagawa siya lagi ng paraan para wasakin tayo. Kuha niyo, ano yung dapat nating malaman para makita natin kung saan panig tayo sa buhay nito? And we must not only depend that we are anak na El Shaddai. Huwag kang makontento na, aba, prayer partner ako. Everyone. No? Aba, preacher ako. Okay lang. Hindi ka dapat makontento. But the thing is, malaman natin yung binitawan ni Jesus na ang laban sa atin ay hindi panig sa atin. Maraming Kristiyano, and they thought that they are belong to God, and yet malayo ang puso't isip nila kay Jesus. Sabihin niyo bakit? Kasi ang kanilang focus ay sa kanilang mga kaibigan.
Kapag ang focus mo ay sa prayer request mo, kapag maniwala ka, pwede tayong ma-disappoint. Pero pag ang focus mo ay kay Jesus, whatever we ask in the name of Jesus, God will answer. And sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Unahin mo siya. Unahin mo ang kanyang salita. Unahin mo ang kanyang kalooban. Unahin mo ang kanyang kabutihan, and everything will be okay. Nakikinig ba kayo? Ano yung dapat nating may sa buhay, mga kapatid? True discipleship is about more than just words. Ang tunay daw na pagiging alagad o disipulo ay lampas doon sa mga salita. Nakikinig ba kayo? Kaya ibig sabihin, if it is more than just word, may gustong makita ang Panginoon sa ating paglilingkod. May gustong makita ang Diyos sa buhay natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Because when we believe in Him, hindi ka lang nagsasabing, mayaman ako, malakas na ako, magaling na ako. Hindi dapat doon nasa surface lang ng buhay mo. It must be within yourself na kumbinsido ka, na kahit may problema ka, na kahit may karamdaman ka, di ka nagtapad. Bakit? Kakampi mo si Yahweh al-Shaddai. Amen ba? Tanungin mo ang mga kapatid, alam mo ba yun? Kakampi mo si al-Shaddai. Pero alam niyo minsan, akala natin, kakampi natin si El Shaddai. Pero minsan, ang manasa palibot natin, hindi natin kakampi. Amen. May share ko lang, sa buhay mag-asawa, sa buhay pamilya, there is always conflict, no? May mga problema sa relationship, sa mga pagsasamahan. And it is inevitable, nagkakaroon ng mga trials. Sa aming mag-asawa, hindi ko may pagkakait. There are many trials in our relationship. Muntik-muntik na kami maghiwalay, maraming beses. But truly na hindi kami bitawan ng Diyos. And you know what ang masakit? Hindi yung away namin mag-asawa. Alam niyo kung anong masakit? Sabihin niyo ano, brother? Yung mga taong hinihintay ng bumagsak. Masakit na nga yung magka-problema kami. Pero yung mga pang hindi natutuwa na iniligtas ka ng Diyos sa gulo nyo. Nakikinig kayo. May taong lumapit sa akin, Brother Chito, kung saan ang problema niyong mag-asawa? Sabi ko, okay na kami. Yung totoo. Sabi ko, kung mag-alala, pinatawad na ako ng asawa ko, pero ikaw di ka pa nagpapatawad. Okay, mga maybe ang iba-apply sa kanong issue, but huwag nyo nag-isipin. But hindi ko inililigtas ang aking sarili. Ang nakakalungkot, alam niyo kung ano? Yung sinisikap mong maming mabuti sa harapan ng Diyos, inuhugot ka naman papunta sa kanyang kapangyarihan. And you know what? Sometimes tayo ang mga accessory ng kalaban. Amen ba? Kahit maganda na ma-prove natin sa Panginoon that we are best before Him. Kaya hindi tayo dapat pagkakipin sa kalaban. Kapag inagaw ka minsan, bumangon ka uli, magsumikap ka uli, tumibay ka uli. Nung nagka-problema ako sa pag-preach, alam niyo kung ano? Sabihin niyo ano? Mga marites sila kayo, no? Nang magka-problema ako sa aking paglilingkod, may taong nagtatrabaho na gusto akong alisin sa paglilingkod. Sabi niya, brother, kawawa ka naman. Sabi ko, tigilan mo na ako yan. Gusto mga akong matanggal ko eh. Nagalit ko talaga ako. Pero sa totoo lang, yung worst ng relationship namin ng asawa, yung pinatotoo niya na nabangga kami, kinamagahan gusto na kanya maghiwalay. Kasi ang plano sa pag-away namin dalawa, atin natin ito ha. Nung mag-away kami dalawa, sabi ng asawa ko, pupunta na siya ng Cavite para bumili ng bahay habang may pera, no? Truly that the circumstance is good. Kasi kapag ang Diyos ang totoo yung sinasabi kong pinapanindigan ko lagi. Whatever worst situation, gaano ng kahirap, gaano ng kabigat, gaano ng kagulo, kapag si El Shaddai ang kumilos, laging magtatagumpay. Amen ba?
Sabihin niyo natin, kapatid, ano man yan, problema man yan, pagsubok man yan, lagi nakaabang sa El Shaddai. Anong dapat natin gawin? That serving God is not only in words but in action. Totoo, the greatest sin is not magkaroon tayo ng kasalanan. Ano yung pinakamabigat na kasalanan? Hindi yung tayo ay magkasala, kundi maging kasalanan ka. Dahilan ka ng kasalanan ng iba. And I pray to God, sabi ko, Panginoon, yung maraming taon ng aking paglilingkod, pag-share ng Word of God, huwag mong hayaan na gumuho sa mga kasalanan na gagawa ko. Kasi kung nag-ipon ako ng 20 taon sa aking pag-preach at nalaman nila hindi ako perfecto, guguhan na nila pala ng palagay. But alam nyo, sabi ng friend, kung siya ay panig sa atin, hindi siya laban sa atin. The more we strive for good, mga kapatid, hindi natin kakalabanan ng Diyos. Amen ba? Tayo, nakakamali tayo. But the more fact na tayo ay tayo binigyan ng authority ng Panginoon, we have to prove it to God na hindi ka titigil sa pag-asa ng mabubuting bagay. Gusto ng Panginoon, lagi tayong matatag. Sapagkat ang gusto hindi lang sa bibig manggagaling. To be a follower is not enough. Discipleship involves action. Sapagkat wala daw bagay na hindi malalangkad. Wala daw sekreto na hindi mabubunyag. And the greatest thing and the greatest evidence in our being disciple ay makita yung ating pagsusumikap na maging lingkod niya. We should not hinder others from following Jesus. Sabihin mo, huwag mong harangan, huwag mong hadlangan ang tao na maglingkod sa Kanya. Sometimes, akala natin naglilingkod tayo. Pero minsan, hindi pala sapagkat tayo nakakahadlang sa paglilingkod ng iba. Nakapag niya. Kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng hindi maganda sa ating family, sa ating mga immediate na kasama sa bahay, maniwala ka hindi mo sila maakaw. Amen? Kuha niyo, kapag hindi natin na-convince yung ating mga immediate family, maniwala ka po, nahihirapan tayo kumakain. Kasi pinapatunay natin sa ating sarili, maging sarili natin dito ang tapo-convincing. Sabi ko, huwag kang ma-intimidate na nagkukulang ka. Sabi ko sa kanila, I'm not intimidated kung nagkamali ako. Patunayan mo lang na hindi ka na magkakamali ulit. Patunayan mo lang na mas banal ka sa akin. Kuha niyo, kung natumba ka, tuloy lang, para ma-prove mo sa kanila, nalingkod ka ni Yahweh. Amen ba? Nalingkod ka ng Panginoon. We should not hinder other from following Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, mabuti pang putulin ang kamay. Kaya nung ma-accident ako, muntik na maputol yung aking kamay. Joke lang. Amen ba? Pero yun ay figurative, mga kapatid. Kasi yung body natin nagiging cause ng mga kasalanan, no? Yung mata natin nagiging cause ng mga kasalanan. Yung mga isip natin. Kaya nga, lagi kong naisasabi yung mga ganitong bagay. May mga taong mabait, may mga taong marunong makisama, pero halimaw ang loob. Nakikinig kayo? Biblika yan, no? Mga kordero sa asong buwan. Magmukha kayong kordero sa mga sigitna ng mga asong buwan. Sabi ng nabasa ko sa Facebook, pag mabait ka at prangka ka, at pag mabait ka pala, marami ng kaibigan. Pero pag prangka ka, mag-iisa ka. Kasi ang gusto lagi ng tao, yung hindi sila nasasaktan, no? Yung hindi sila na aapakan. But may mga bagay na gustong turuan tayo ng Panginoon. Ang Panginoon, simple lang mag-rebuke. Eh sabi ng Panginoon, huwag mo silang harangan kung nakakapagpalay sila ng demonyo. Ibig sabihin, si Jesus ay kumbinsedo sa mga tao may kakayahan. Amen. Kaya, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon na maging simbolo, maging example
example ng pagiging Kristiyano. Alam niyo ba kung bakit dumami ang inis ng El Shaddai? Kasi sa orientation ni Brother. Nung magkaroon tayo ng anniversary sa Luneta, pag-alis ng mga tao, ang daming kandila sa Luneta. Nag-request sa akin, sa management natin, na alisin yung kandila. Takbuhan yung mga preachers. Punta kami ng Luneta. Tanggal namin yung mga kandila. At talagang sabi naman sa paligid natin, kung ibang ministry wala na yan, papabayaan yan. Kaya naniniwala sila sa El Shaddai na mga masunodin. Amen ba? Naniniwala sila sa El Shaddai mga disiplinado. Kahit maraming naaangkay ang gawain ng Diyos. Kahit bilang individual, huwag kang mananga doon nakasama kay El Shaddai, kundi within yourself, within your personal na pagkataon, maramdaman nila na anak ka ni El Shaddai. Nadadamay tayo sa kapagitan ng iba, no? Kapag tayo ay masama din, nadadamay din natin sila kasama natin. At ang gusto ng Panginoon, it's not beyond the circle. It's only beyond the circle, kundi yung personal nating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Makasabihin ng Panginoon, lumayo ka, hindi kita kilala. Tapos sasagutin mo ng iti, wow. Hindi ba? We must be willing to let go of what we think we control. Yung mga alagad ng Panginoon, gusto nila i-control yung iba. Alam niyo ba, na kapag sobrang galing ka na, maraming naiingit sa'yo. Kanya, kaya isang sa napakinggan kong leadership, don't overshine. Kasi pag sobrang galing ka na, sa grupo, sa community, pag-iingitan ka, maniwala ka. At kapag nahanapan ka ng butas, aalisin ka. Sa group ng El Shaddai, sa community ng El Shaddai, from higher to down, the level, palaging may inggitan. But we have to let go ang ating control. Hayaan mo na huwag mo silang kontrolin kung sila yung masenso. Take ka. Pag natutuwa ka sa ikakabagsak ng iba, ibig sabihin, hindi ka ayos sa kalooban ng Diyos. Ito ang unang sukatan ng ating pagkatao. Kapag nag-i-enjoy ka sa kapagbagsak ng iba, maniwala ka, may demonyo sa loob. Ang bigat na, pero ito, nakikinig ba kayo? Kaya't magandang i-figure out natin yung ating sarili. Yung mga alagad ng tingnan nyo, immediate na kasama ng parent, pero silang mga iniisip na iba. Kaya sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit nagpapalay sila ng dito sa pangalan mo? Baka sinabi nila, bakit ingit ka ba? O di siya sinagot ng gano'n, no? Pero ano naman, huwag niyo pabayaan. You have to let go. Kaya't napakagandang turo sa atin. We will never be at peace kapag marami kang kinokontrol. Yung isip mo, we are overthinking. Ayaw mong madaig, ayaw mong masapawan, ayaw mong malamangan. Ako, sarili ko, aminin ko sa inyo, simple lang ang kayabangan ko. At least sinanin ko, no? Kaya nga minsan, pag nagka-trouble ako, nagkakasakit ako sa dulo sa asawa ko, babawasan ko na yung kayabangan ko, buti alam mo. Sinabi ko sa kanya, babawasan ko na yung kayabangan ko. Ako, alam ko, kayabangan ko sobra. Pero thank you, sapagkat nagagamit ko sa paglilingkod. Amen? Magandang bagay na kailangan little by little na overcome na rin. Walang ibang pinakamasaya sa buhay ng tao, kundi yung malaya ka, nakakampi mo si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kapag hindi natin na-attain, kapag hindi natin na-met yung gusto niya, na nandito ka hindi lang para siksik-liglig, umaapaw, hindi yun. Kasi sa kaso nating binasa, hindi lang siksik-liglig, but God reminding us for a greater responsibility before others. Kapag binasa mo yung gospel na yung linggo, mabigat. Kasi may gusto siyang ipaalala sa akin na huwag namin dapat dalhin sa araw-araw ng buhay natin. Amen. Maganda na asikasuhin natin
natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Kaya ang Panginoon kumikilos siya sa mga taong nagtitiwala at ginagamit ang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. Magandang panindigan, magandang paniwalaan sa ating buhay ng ating paglilingkod sa gawain ito ay hindi basta-basta. Hindi pampalipas oras. If we don't expect something greater from God, nasasayang ang inaalok ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Kapag hindi ka umasa ng himala sa Panginoon ng mga biyayang galing sa Kanya, kundi sisilipin mo lang yung iba, nasasayang yung mga oras na binibigay niyo sa atin. Kung titingnan po natin, kung ilang buwan ka nang naglingkod and have to refresh, to reflect sa buhay natin, ano ba yung mga bagay na ginagawa ng Diyos? Ano ba yung mga bagay na nakikita natin sa ating sarili na dapat nating ilaksan? At ang ibig ng Panginoon sa buhay natin ito, mga kapatid ko sa Diyos, ay magtrabaho, mag-activate yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Kaya nga, hindi naman nanguuto ang punong lingkod Hindi siya nanggubola sa ating lahat. Sa ating paglapit sa Panginoon, everything will be possible kapag tayo ay mananampalataya sa Kanya. Kaya may mga sakit, yung may mga problema, pagagalingin ni Yahweh Shaddai. Amen ba? Itaas ang kanyang kamay. Sabihin nyo, dakilang Yahweh Shaddai. Naniniwala kami ng kapangyarihan mo ay para sa lahat. Kung yung mga alagad ay nakita nila ng mga hindi sumusunod sa iyo, ay nagkaroon ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Kami pa kaya ang walang kapangyarihan na gamitin ang authority na bigay mo. Kaya sa oras na ito, dalangin po namin ang lahat ng karamdaman ay aming minawaksin, aming pinapalayas sa aming pagkatao, sa isip, sa puso, sa emotional, sa dugo, sa buto, sa laman, sa lahat ng nerve namin. We claim in Jesus' name that all the evil works in our life, niririnig namin sa oras na ito na walang kapangyarihan sa buhay namin. Pagpalain mo kami sa aming mga hanap buhay, sa aming pangangailangan, financially, materially, and spiritually, Panginoon. Dalangin po namin na makita sa amin ang iyong mukha, ang iyong biyaya ng sagalang Panginoon. Hindi kayo maging sakit ng kasalanan ng iba. Dalangin po namin, higit sa lahat, na unang makita ang biyaya mo sa aming pagkatao mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Sa ngalan naman ng ating kami, magandang gabi po sa inyong lahat. Para natin si Yahweh Shaddai. And let us be thankful.